Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sunod na chapter na tayo. Yung Al-Hifth. Pero may nakalimutan pala, may ano pa pala dito, may pahabol na na chapter doon sa pagbabasa. Pagsusulat pala. Basahin lang natin inshallah. Lamma azamal Imam Malik ala tasnifihi al-Muwatta, nang sinusulat daw ni Imam Malik yung al-Muwatta. Ito yung collection niya ng mga hadith. Kabilang ito sa mga kauna-unahan ng mga collection ng hadith. Kasi di ba si Imam Ahmad, teacher niya si Imam Shafi'i, si Imam Shafi'i, teacher niya ito si Imam Malik. O syaggalta nafsaka bi amali hadal kitab wa qad amil al-ulama al-muwattat. So sabi daw ng mga tao sa kanya, bakit mo paabalahin ang sarili mo sa aklat na yan na sinusulat mo yung muwatta? Samantalang marami ng mga ulama ang meron na rin ganyan na ginagawa. So parang ibig nila sabihin, may topic ng ganyan ba't itatopic mo pa sa libro mo? Ba't kailangan pang ulitin? Wakala ma kana lillahi baqiya. Sasabi ni Imam Malik, kung ano man ang alang-alang kay Allah, ito ay nananatili. So, nagawa na yun ng iba, sige, pero ito, gusto kong manatili na, inshallah, papakinabangan niya ang gantimpala nito. At yung pakinabang nito, kasi bilang ilmon yung tafaubihi. At patuloy nga na pinapakinabangan natin ang muwatta ni Imam Malik, yung koleksyon ng mga hadith. Qala al-Mufaddal Muhammad bin Harb al-Madani, sa sinabi niya, komento ito ni al-Mufaddal al-Mufaddal Muhammad bin Harb, sabi niya, di ba sabi ni Imam Malik, ang anuman daw na para kay Allah ay nananatili. So sabi niya, fakaannama ulkiyat tilkal kutub fil abar. So nangyari daw doon sa iba pang mga koleksyon ng mga hadith, ng iba pang mga sinasabi ng mga tao na scholar, nawala. Naglaho na para bang inilublob sa bukal, sa balon. Hindi na nga natin nababalitaan yung iba. At maaaring syempre kasama na rin yun sa mga nasira doon sa pagsalakay ng mga Mongol sa Baghdad. Iba't iba pa mga dahilan. Pero wala nga tayong narinig tungkol sa kanila, yung mga libro na iba pa, liban sa Muwatta, na koleksyon ng mga hadith. Pero Muwatta, nananatiling binabanggit. Nananatiling hanggang sa panahon natin ngayon. At naging bahagi doon, syempre, yung al-Muwatta nanatili dahil pinanatili ito ng kanyang mga estudyante. Syempre, tama yung sinabi ni Imam Malik. Kung ano man ang alang-alang kay Allah, inshallah ay mananatili. At ginawa niya yung Muwatta alang-alang kay Allah. Hindi para makipagkompetisyon. Hindi para makipagkompetisyon doon sa iba pang mga gumawa ng koleksyon ng mga hadith. At yun nga, nanatili ang kanyang aklat. At yung iba pang mga hadith na, kumbaga, iba pang koleksyon ng mga hadith, alhamdulillah. Kasi may iba pa naman mga nangolekta ng hadith nung kapanahunan niya. May iba pa na nababalitaan natin ngayon. Pero yung karamihan sa mga libro na naisulat, ng katulad ng Muwatta, yung sinasabi ng mga tao na dapat hindi na siya nagsulat ng Muwatta kasi meron ng ibang mga Muwatta na wala na. Pero Muwatta niya nananatili. Ngayon, paano yung halimbawa, di ba? Kung hindi isinulat yung Muwatta, so maaring nawala na rin yung koleksyon na yun ng kanyang mga hadith. Pero yun nga, pinanatili ni Allah, alhamdulillah, sa pamagitan ng Muwatta, yung mga hadith at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, sumunod na chapter, al-Hifdu, yung pagkakabisado. At importante nga ito. At yung Hifd, actually, sinasabi ng mga scholar, bahagi ng hikmah ni Allah kung bakit Arabo ang huling propeta. Kaysa lahat ng kultura, mga Arabo ang mayroong malawakan na kultura ng pagkakabisado. Mga Arabo. Meron din naman yung mga Chinese, meron din naman mga European, di ba? Mga Greek. Pero sa pagkakabisado, mga Arabo ang natatangi pagdating sa bagay na ito.
hanggang sa panahon natin ngayon. Kumbaga, kultura nila yung magkabisado. Dahil nga yung oral tradition na naipapasa-pasa yung kaalaman o kahit yung history, pinipintasan to ng ilang mga tao, yung hindi raw accurate. Pero sa mga Arabo, hindi. Hindi nila problema yun eh. Kasi kumbaga, normal sa kanila ang nagkakabisado. Kaya nga sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito raw ay umma ng mga ummi. Umma ng mga hindi nagbabasa at nagsusulat. Hindi yun kapintasan eh. Na ito ay umma ng mga ummi. Hindi yung kapintasan. Ang ibig sabihin doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim, lalo ni mga naunang mga Muslim, yung mga naunang mga Arabo, kaya sila hindi nagbabasa at nagsusulat. Kasi nagkakabisado sila eh. Hindi nila kailangan magsulat. Hindi nila kailangang magsulat. Yun ang dahilan kung bakit. Kumbaga, kaya nga hanggang ngayon, meron tayong nakikita mga libro, di ba? Libro ng mga Chinese 2,000 years ago pa o ano pa man. Pero libro ng Arabo, na kahit panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halos wala na. O kahit nung nauna pa sa kanya o pagkatapos niya. Kasing kultura nila, hindi magsulat, magkabisado. Magkabisado. Ngayon yung utos ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na tipunin ng Quran sa isang libro. Out of diligence na lang yun eh. Kumbaga, para mas papangalagaan pa ang Quran. Pero kung halimbawa hindi iniutos yun ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, mananatili pa rin ang Quran eh. Kasi kultura ng mga Arabo, kultura ng mga Muslim ang magkabisado. At ito na nga, nananatili ang ganitong gawain kahit sa pag-aaral. So normal at inaasahan sa sino mang nag-aaral ng kaalamang Islamiko na siya ay magkakabisado. Kahit hindi pa siya nag-aaral ng pagkakabisado ng Quran, di ba? Dito, hindi naman to eskwelahan ng pagkakabisado ng Quran. Pero tayo, sa kanya-kanya nating pagsisikap, magkabisado tayo ng Quran. Inshallah. Magkabisado tayo ng Quran. Yung nga, innal hifda ni'matun minallahi ta'ala yun imubiha alaman sya'a min ibadihi. Tunay na pagkakabisado ay biyaya na mula kay Allah na ibinibiyaya niya sa sino man sa kanyang naisin sa mga alipin niya. So natatanging biyaya ito ni Allah, yung pagkakabisado. At hindi lahat binigyan ni Allah ng talino na magkabisado. Hindi lahat. Skill kasi yan, diba? Skill ito. Skill, hindi lahat meron. Meron ngang scholar eh. Ang tao sa kanya Asadus Sunnah. Nakalimutan ko na naman yung pangalan niya kasi di nga rin ako mahilig magkabisado. O hindi ko skill yung magkabisado. Nuaim yung pangalan niya. Nuaim bin Abdullah. Scholar yun ah. Tawag nila Asadus Sunnah. Pinagtatanggol niya yung Sunnah. Tapos nangangaral siya ng tamang akida laban sa mga Shia, Sufi. Pero kapag mayroong hadith na iniulat na kasama siya sa sanad, hindi tinatanggap ng mga scholar ng hadith. Kasi mahina yung kanyang pangmemorya. At maaaring siya mismo inaamin niya. Mahina yung kanyang pangmemorya. So, hindi lahat ganoon. Pero syempre, kung hindi ka magaling magkabisado, hindi rin naman yung kapintasan sa iman mo. Kapintasan yun sa pagkakabisado mo, pero hindi ibig sabihin na mahina kang mananampalataya. Kasi pwede naman, di ba, kabisado yung Quran pero rapist. May ganyan. Nangyayari yan. Ilang beses na ako may nakausap na Pakistani. Kasi sa Pakistan, kultura nila yun eh. Magkabisado ng Quran. Pero sabi niya, yung nangyayari ngayon, yung mga tao, kinakabisado lang nila yung Quran. Pero hindi nila alam kung anong kahulugan at hindi nila sinasabuhay. Si Dr. Bilal Phillips, may narinig ako lecture niya minsan. May mga nakukulong. Hafid ng Quran. Pero ang krimen nila, pang-hold up, panggagahasa. Hafid ng Quran. Magaling mag-recite ng Quran. Ano to eh, kumbaga biyaya ni Allah na napabayaan din naman nila. So hindi lahat merong ganitong biyaya, tumatanggap ng ganitong biyaya. Hindi lahat. Kaya kung meron kang ganitong biyaya, samantalahin mo na. Pahalagahan mo. Inshallah. Kaya nga yung Ahlul Quran, yung mga tao ng Quran, mga may tangan ng Quran,
Hindi sila yung mga nakakabisado lang ng Quran eh. Kabilang na sa kanila yung mga nagsasabuhay ng Quran. Kasi hindi lahat ng tao may talino para magkabisado. Hindi lahat ng tao may talino para magkabisado. So biyaya ito ni Allah. Biyaya ito ni Allah na natatangi. Fayakunu talibul ilm ala istihdarin tam lima yasha'u min al-adillati wan nususi syar'iyyah. Dahil sa pagkakabisado, ang mag-aaral ng kaalamang Islamiko ay nasa istihdarut tam. Nasa kumpletong presence ng anumang kakailanganin niya ng mga dalil at mga teksto na Islamiko, aya at hadith. Kasi kabisado niya eh. Kabisado niya. At yun ang pinakamainam. Kaya nga, meron mga, kumbaga, sa banda ng mga ano talaga, mga biniyayaan ng pagkakabisado. Si Abu Hurairah. Sa ngayon nga, nilalarawan si Abu Hurairah na meron daw photographic memory. Sabi niya, bukod sa hadith, bukod sa Quran, buong Quran, kabisado niya. So, kabisado pa niya yung mga hadith. Nakabisado pa niya yung mga hadith. Tapos, syempre, sa pagkakabisado ng mga hadith, hindi lang naman yung hadith kinakabisado mo eh. Pati kailan yun nangyari, at syempre papaliwanag mo rin yung ano nangyari. Lalo na din doon sa mga sumunod kay Abu Hurairah. Kasi pati yung sanad, kakabisaduhin mo. Kaya, napakahalagang biyaya ni Allah, yung pagkakabisado. Fa'ilmuhu ma'ahu, haytuma halla wartahala, wala yahtaju an yahmila kutubahu ma'ahu, madama hafidan laha. So, yung taong nagkabisado ng kaalaman, dala-dala niya yun kahit saan. Naglalakbay man siya o nandun siya sa kanyang lugar, hindi niya kailangan ng libro. Hanggat nananatiling kabisado niya yung bagay na yun. Hanggat nananatiling kabisado niya yung mga bagay na yun. Kaya nga, merong mga basic na kaalaman, di ba? Dapat kabisado natin man lang. Arkanul Islam, Arkanul Iman. Napakalaking kapintasan nga nun. Ilang piraso lang yun, tapos hindi mo pa kabisado. Di ba? Ilan yung Arkanul Iman? 5? 6, di ba? 6 na lang, di mo pa makabisado. Di ba? Tapos hindi mo pa alam. Tapos meron pang minsan nag-social experiment. Mga Arabo. Hindi ko maalala saan ba yun banda. Basta nag-ano sila, parang sa Iraq yata, Iraq o Syria. Tinanong nila yung mga basic na bagay. Meron pa pinag-recite ng Fatiha, hindi niya kabisado. Aliyado billah. Di ba? Yung bagay na yun, basic na bagay na nga lang na hindi dapat maging mangmang dito ang Muslim, hindi niya alam. Napakalaking kapintasan nga ng bagay na yun. Yung mga ganong bagay, hindi niya pwedeng isisisi sa sasabihin niya, hindi ako magaling magkabisado eh. Napakadali nung bagay na yun. Kumbaga, 7 aya, hindi mo makabisado. 30 years ka ng Muslim. May ganun eh. May mamimit ka. Oh, brother, assalamualaikum. Ganito. Yung pa yung mga presko yung dating eh. Yung presko yung mga tipong mahangin, mayabang. First time mo mamit. Ito, bibidahan ka niya. 10 years na akong balik Islam. Ganyan. Tanungin mo. Sige nga, reset ka pati ha. Hindi ko ba kabisado, balik Islam kasi ako. 10 years ka nang balik Islam. Hindi mo ba kabisado? Okay, minsan baliktad. Mauunang ano yun. Kumbaga, tatanungin mo, kabisado, balik Islam na kumbaga, kabisado ba yung pati ha? Hindi pa kasi nga balik Islam pa lang ako eh. Ilang araw ka na bang Muslim? 10 years na. Yung 10 years. Araw-arawin mo isang taon, isang salita. Kabisaduhin mo, isang aya, kabisaduhin mo sa isang taon. Di ba? Mauubos mo yun eh. Kasi nga sabi daw ng isang makata, in kunta fil bayti kanal ilmo fihi mai. Aw kuntu fis suki kanal ilmo fis suk. So para daw sa isang nagkakabisado, kung nasa bahay daw siyang ang kaalaman ay kasama niya doon sa kanyang bahay.
para sa nagkakabisado. At kung nandun siya sa palengke, yung kaalaman niya nandun din, dala-dala niya. Kasi kabisado niya. Kasi kabisado niya. Laqad kana Rasulu sallallahu alaihi wasallam harisan ala hifdil Quran. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre, nangunguna siya sa pagpapahalaga sa pagkakabisado ng Quran. Ida nazala alayhi Jibril alayhi salam fa innahu kana yusabikuhu fi qiraatihi. Na sobrang kumbaga pagiging eager niya sa pagkakabisado ng Quran. Kapag buwababa si Jibril alayhi salam at nire-review sa kanya yung Quran, di ba? Nauunahan na niya si Jibril alayhi salam sa pagbasa. Kasi pwedeng di ba? Sabay sila nagre-recite. At iba pang paraan. Fa'amarahu Allah Ta'ala idha ja'ahu al-malak bilwahi an yastami' lahu wa takaffalallahu lahu an yajma'ahu fi sadrihi. Kaya inutos ni Allah na huwag siyang magmamadali sa pagbasa ng Quran. Tuwing nang darating ang anghel na may dala ng wahi, si Jibril alayhi salam. Lalong-lalo na kapag di ba? Yung nire-review nila yung Quran taon-taon. Kailan? Tuwing Ramadan. Di ba? Sa sobrang kabisado niya yung Quran, naunahan niya si Jibril alayhi salam sa pag-recite. So sabi ni Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Huwag mong igagalaw ang iyong dila na nagmamadali rito. Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Tunay na nasa amin ang pagtitipon nito at pagbasa nito. Kumbaga sasabay ka lang o kumbaga ganun. Yung kabilang sa mga inobliga ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, yung pakikinig, pagkakabisado at paghihintay, napakompleto sa kanyang puso ang Quran. Faida qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kapag binasa namin ito, sundan mo lang ang pagbasa nito. Thumma inna alayna bayana. Pagkatapos ito, nasa amin ang paglilinaw dito. Nililinaw ni Allah ang kahulugan ng mga aya sa mga tafsir nito at iba pang bagay. Alhamdulillah. Walaqad wahaballahu sahabatun nabiyihi hafidatun kawiyah makkanathum min hifdil Quran was sunnah fi sudurihim wa naqlihi ila gairihim min as-suduri ila sutur. At hindi lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit yung mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibiniyaan ni Allah ng matinding pangmemorya na nagdulot sa kanila na makabisadong Quran at sunnah sa kanilang mga puso upang maiparating nila ito sa iba, at ang Quran at sunnah na nasa kanilang mga puso ay maisulat nila sa mga pahina. Maging mga libro. Baga. Di ba si Abdullah bin Amr bin al-As, yung anak ni Amr bin al-As, di ba? Madalas na iulat, meron siyang libro. Sinusulat niya talaga yung mga hadith. Kabilang siya doon sa mga nauna. Na mga nagkolekta talaga. Yung kumbaga, isinatitik niya yung mga hadith. Katulad na nabanggit doon sa nakalipas na chapter tungkol sa pagsusulat. Sinusulat niya, pero alam natin at the same time, kabisado niya rin yun. Kabisado niya. Fahada Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma. So dito daw si Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma. Hafida kasidatu Umar bin Abi Rabi'ah fi sam'atin wahida. Si Abdullah bin Abbas daw radiyallahu anhuma, nakabisado niya raw yung tula ni Umar bin Abi Rabi'ah, yung isa sa mga sinaunang mga makata. Isang beses niya lang yun narinig. Isang beses niya lang yun napakinggan. Wa kada man jaa ba'dahum min at-tabi'in wa atba'ihim. So ganito rin yung mga tabi'in at yung mga sumunod sa kanila ng mga henerasyon. Actually kahit sa panahon natin ngayon, may mga ganitong tao na mahusay talaga magkabisado. At maaring yung skill na ito ng pagkakabisado, hindi natin talaga malalaman hanggat di natin susubukan. Malay mo, ito pala skill talaga ni Yasin. Ito talaga. Hindi ka magaling sa online games. Pero dito ka pala talaga magaling. Kaya kailangan subukan. Diba? Kailangan subukan. Kasi kung wala lang, nakatunganga ka lang, hindi mo malalaman kung magaling ka ba magkabisado. Subukan mo muna.
para malaman mo. Kasi kung hindi ka susubok, hindi ka alis doon sa tawag nga nila comfort zone, di ba? Hindi mo malalaman na may bago ka palang skill, may bago kang kahuhumalingan, di ba? O di ba? Hoy. Mamaya no, gaganyan-ganyan lang si Yasin, natahimik lang 30 minutes. Tanungin natin siya, anong ginagawa mo diyan? Di ba nagtataka tayo, di ba? Kasi lagi naman naglalaro na ng video games eh. Mamaya kabisado niya pala yung Ali Imran. Sabi niyan, hoy, huwag niyong guluhin dito, kinakabisado ko yung Ali Imran. 200 na ayat, 30 minutes oh. Kung gaano niya katagal basahin, ganun din niya katagal kabisaduhin yun. Eh, bilis niya magbasa, 30 minutes lang tapos yung Ali Imran, kabisado niya, isang basahan lang. Di ba? Oh. Di ba? Hindi ba? May skill din siya doon. Kasi pag hadar, di ba? Gaganon-ganon lang si Yasin. Oh. May tapos. Di ba? Oh. Di ba lagi kang galit, lalaro ka ng ano. Talo na naman tanginan to. Yung kasama ko kasi bobo. Eh kung subukan mo magkabisado ng Quran, di ba? Tapos yung pala skill mo, hindi may hapid na tayo dito. Mashallah. Tapos yung mga dalaga rito, mag-uunahan sila mapangasawa ka. Mashallah. So ganun nga yung mga tabiin. Fahadal Imam Az-Zuhri yaqul, si Imam Az-Zuhri, sabi niya, la amurra bil baki fa ashuddu uduni mukafatan an yadkula fiha shay'un minal khana. So doon daw sa minsan daw napadaan siya sa Baki, yung sementeryo sa Madina. So tiyatakpan daw niya yung kanyang tenga sa takot na pumasok sa tenga niya, marinig niya yung mga bagay-bagay na hindi mahalaga. Tinakpan niya yung tenga niya kasi ayaw daw niya makarinig ng kung ano-anong bagay lang. Ang dahilan, fa wallahi ma dakala uduni shay'un kat fanasituhu. Kasi raw, wala raw siyang anumang bagay na narinig na nakalimutan niya. Wala raw siyang bagay na narinig na nakalimutan niya. Matindi pang memorya niya. Biro mo yan, no? Napadaan ka lang, sakay kang jeep, ano? Tapos narinig mo yung tugtog sa jeep. Mga butots, mga gano'n, nakakabisado mo yun. Sobrang tindi ng pagkakabisado mo. Oo, di ba? O kaya kung ganito ka, di ba kaya kailangan susubukan mo eh. Kasi kung di mo susubukan, di mo malaman may skill ka pala na ganito. Eh, huwag ka na makinig ng music. O huwag ka na maglaro ng video games. Mamaya, di ba, laro ka ng larong video games. Kabisado mo na lahat eh. Pati yung mga sinasabi ng mga karakter dun. Di ba, yung mga sinasabi ng mga karakter kapag nakakapatay, tapos makaka-level up, ganun. Sigurado ko, kabisado mo na yun. Pero ito, di ba? Eh kung ganito ka, di makinig ka na makinig ng Quran. Oh, tahimik na naman siya, naka-headset. Hawak cellphone. Sakala natin naglalaro. Uy, naglalaro ka na naman dyan ah. Tapos sasagot ni si Yasin, huy ka rin. Kabisado ko na yung Suratun Nisa. Mashallah. Kahapon, Ali Imran, ngayon Nisa na. Mashallah. Kasi sa tahfid, yung iba, 2 taon. Nakakabisado nila buong Quran, 2 taon. So kasama doon yung nakakabisado ng Quran 10 buwan lang. Pagdating niya doon January, October graduate na. Biruin niya yan, mashallah. Oh. Ngayon kung may ganun kang skill, edi gamitin mo na sa kabutihan. Hindi nagtinda ka lang ng malong. Diba? Ilabas mo yung kapangyarihan mo. So, iniwalat ito ni Abdul Bar mula kay Imam Az-Zuhri. Again din mula kay Al-Khatib Al-Baghdadi, sinabi niya, ma ista'adtu hadithan kat, wala syakaktu fi hadithin illa hadithan wahidan, fasa'altu sahibi, faida huwa kamahafiddu. Mashallah. Sabi ni Al-Khatib Al-Baghdadi. Di ba, lagi siya nababanggit doon sa chapter nung yung pagsusulat. Sabi niya, hindi raw siya naghanda ng hadith kahit kailan.
Magle-lecture siya, di ba? Hindi niya yung nire-review na ng ano, kasi kabisado na niya eh. Hindi niya kailangan pabalikan yung notebook niya, di ba? Marami siyang notebook. Kasi kabisado naman niya, hindi na daw niya kailangan balik-balikan pa yung ni-review. Hindi raw siya kailanman nag-review ng hadith kasi tiwala siya na kabisado niya rin at napagtibay ng iba na tama yung pagkakabisado niya. Pero nangyari raw minsan, hindi raw siya nagduda sa anumang hadith liban na lang sa isang hadith. Pinagdudahan niya yung salita, pinagdudahan niya yung sanad. So nagduda siya. Kaya nung panahon niya na nagduda siya, nagtanong siya doon sa kasama niya tungkol sa hadith na yun. Ganito ba yung hadith? Ganito, ganyan, ganito yung sanad, ganito yung pagkakasabi. Nagdududa siya eh. Pero sabi nung kasama niya, tama yung pagkakabisado mo. So yung pinagdudahan niya, kabisado niya pala talaga. So ibig sabihin, sa lahat ng hadith na nakabisado niya, wala siyang, kumbaga tama. Walang kapintasan yung nakabisado niya, tama ang pagkakabisado niya. Alhamdulillah. So meron talaga mga tao na biniyaan ng pagkakabisado. Kaya ngayon, ikaw, kasi yun yung kahinaan ko, magkabisado rin eh. Hindi ako mahusay magkabisado. Pangalan nga eh. Kahapon nakibagong kilala ko. Ngayon hindi ko alam pangalan nun. Hindi ko alam yung pangalan. Kaya alamin mo kung meron kang ganitong kakaibang biyaya ni Allah. Uy, diba? Si Yasin gaganyan-ganyan lang, mashallah. Tapos kabisado na naman niya maya-maya lang. Kanina yung Nisa. So mamaya, doon na naman siya. Kala natin tulog. Uy, gagawa mo dyan. Kabisado ko na yung Maida. Mashallah. Sa loob ng 2 araw, Ali Imran, Nisa, Maida, kabisado mo na. Di kung mag-aaral ka sa tahfidh, 1 buwan tapos ka na. Mashallah. Kung Ramadan ka na nagkakabisado, unang araw ng Ramadan. Bago pa matapos yung mga tarawih, tapos mo na. Kasi may nauna ka ng mga nakabisadong ibang juz eh. Diba? May world record ka pa. Nasa Guinness Book of World Records ka pa. Pinakamabilis. Bata ko eh. This bad Diba sa record. mga taga-ibang bansa Oo. sa Saudi. Diba, mga 6 years old, ganun. Basahin mo nga yung aya ng Oo. 5 aya ng gantong Oo. sura, ganun. Oh, tapos ito, dugtungan mo. Oo, dugtungan mo. Ang galing eh. Ang galing. Mashallah. Ako may mga sura, kabisado ko, pero hindi ko siya marirecite ng putol-putol. Kailangan balikan ko siya mula umpisa. Mahirap yun. Mahirap yung ganun eh. Diba? Kalagitnaan ng kabisado mong aya. Kaya kalagitnaan ng suratul Naba. Mahirapan ako nun. Kaya kailangan ko simulan sa umpisa. Hindi ako masyadong hindi ako magaling magkabisado. Pero may tao. Kaya alamin niyo yan kung mayroon kayong ganyang skill. Inshallah. Siyempre si Yasin binabanggit natin, pero huwag ka papahuli. Baka mamaya. Si Yasin hanggang Maida, di ba? Hanggang Maida, 2 araw. Ikaw pala, Tahimik lang. hanggang Sura Yusuf na, Ganun lang, Hindi lang natin pala tinatanong. Kala natin tulog. O kaya habang nagdi-deliver, nagdi-deliver ka, kikinig kang Quran, di ba? Play mo lang sa cellphone, gano'n, Sa kakabisado mo, isang beses mo lang narinig, sa 8 oras kang nagdi-deliver, ang napakinggan mo, hanggang Suratul Zukhruf. Tapos kabisado mo agad. 3 araw, tapos mo na yung Quran. Mashallah. So yun, inshallah, alhamdulillah. So, maganda rin tong sumunod na chapter na nabuksan natin sa Adabul Mutalimin. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.